Ang Pilipinas ay may mataas na potensyal sa solar energy dahil sa lokasyon nito malapit sa Ecuador. Nakakatanggap tayo ng malakas na sikat ng araw buong taon, kaya mainam ito para sa malinis at renewable na kuryente. Maraming solar farm sa Batangas, Pampanga at Nueva Ecija na tumutulong mabawasan ang paggamit ng fossil fuel at polusyon. Isa ang Batangas sa mga napagtatayuan ng mga infrastruktura ng solar farm na siyang isa sa mga pinagmumulan ng kuryente ng probinsya at ng bansa. Matatagpuan karamihan nito sa unang distrito ng Batangas na binubuo ng Balayan, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu, Taal, Tuy at siyudad ng Calacas. Ang mga solar farm ay nagdudulot ng maraming benepisyo sa mga komunidad, lalo na sa aspeto ng ekonomiya, kapaligiran at kabuhayan. Una, nagbibigay ito ng mas malinis na kuryente sa mas mababang halaga kumpara sa tradisyonal na pinagkukunan ng enerhiya. Sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy mula sa araw, nababawasan ang gastos sa kuryente at nabibigyan ang mga mamamayan ng masabot-kayang serbisyo. Pangalawa, pinapalawak ng mga solar farm ang pag-access sa malinis na enerhiya, lalo na para sa mga pamilyang mababa ang kita at mga lugar na matagal nang apektado ng polusyon. Ang mga proyektong ito ay nakatutulong sa pagbawas ng epekto ng climate change habang pinoprotektahan ang kalusugan ng mga mamamayan. Pangatlo, nakalilikha rin ito ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga lokal na residente, gaya ng mga trabahong nalikha sa pagtatayo ng mga solar panel at pagpapanatili ng mga pasilidad. Sa ganitong paraan, nagiging tulay ito sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya at sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino. Bukod dito, nakatutulong din ang mga solar farm sa muling paggamit ng mga lupang dati ay hindi na mapapakinabangan, tulad ng mga inabandonang minahan o maruming lugar. Ang pagtatayo ng mga solar farm ay may dalang maraming benepisyo, ngunit may kaakibat din itong mga hamon. Isa sa mga pangunahing issue ay ang pagkawala ng lupang maaaring pagtamnan. Kapag malaking bahagi ng sakahan ang tinayuan ng mga solar panel, nababawasan ang lugar para sa pagtatanim o pagpapastol ng hayop na maaaring makaapekto sa produksyon ng pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka. Dahil dito, nagkakaroon din ng hindi pagkakaunawaan sa paggamit ng lupa, lalo na kung ang mga proyekto ay itinatayo sa mga lugar na matagal nang ginagamit para sa agrikultura. Isa pa sa mga hamon ay ang pagkasira ng lupa. Sa proseso ng konstruksyon, ginagamit ang mabibigat na makina na maaaring makasira sa istruktura ng lupa at makabawas sa pagiging mataba nito. Bukod dito, maaaring maapektuhan din ang mga lokal na ekosistema. Ang pagputol ng mga halaman upang maglagay ng mga panel ay maaaring magdulot ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop at mga insekto na mahalaga sa polinasyon ng mga pananim. Sa huli, isa rin sa mga malaking hamon ang mataas na puhunan at gastos sa pagpapanatili ng mga solar farm na maaaring maging mabigat para sa maliliit na komunidad o kooperatiba na nais pumasok sa ganitong proyekto.